Pumapasok ako sa school, nakayapak ako. Kasi nga, hindi kami maibili ng bakyaman lang ng nanay ko. Ang ginagawa ko dahil sa malayo yung eskwelahan namin, doon ako sa Pilapil dumadaan para may mga ano yun kasi palayan yun eh. So, para hindi masyado mainit sa paa. Tapos dumadaan ako ng tambakan ng basurahan. Kasi namumulot ako doon ng mga tingga. Naghahanap ako ng mga tingga noon. Ang alam lang nila nga, nagtitinda ako ng tubig sa tren. Sa gabi, nagtitinda ako ng mga ulam. Alas 12 na ng tanghali. Sabi ng mama ko, makiusap ko muna kung pwede tayo mabigyan ng bigas. So ako naman, takbo naman ako. Lahat kasi yung nakahilera sa probinsya, yung bigasan, mga tindahan ng bigas. So lahat yun pala, mayroon kami, nakakawala kami ng ayaw na akong bigyan. So may naawa sa akin, yung pinakadulo na tindahan ng nagtitindang bigas, binigyan naman ako. So sa tuwa ko, dahil pasado alas 12 na, nagtatakbo ako, nadapa ako ngayon. So tumilapon ngayon yung bigas. Di, pinupulit ko yun talaga, isa-isa yung kung ano mapupulot ko, ay may mga buhangin na. Minsan nagpunta kami ng Nabwa. May piyesta doon, so sumali ako. Ang kinanta ko naman noon na iba na. Ang kinanta ko yung The Wedding. The Wedding? Oo, kasi bagong-bago nung araw yun, bagong kanta nung araw yun. So napag-aralan ko, na-memorya ko. So pinansali ko yon sa piyesta. Nanalo ko ng first prize. So nabigyan naman ako ng 20 pesos nung araw. Malaki na yun ng 20 pesos nung araw. Pero pag uwi namin, kahit na alas 2 na madaling araw na kami natatapos, nilalakad namin yung layo na yun papunta ng Iriga. Lakad lang yun. Masaya naman kami. Kinabukasan, syempre, yung tuwa namin, at least may naibabayad na kami doon sa mga pinagkakautangan namin ng mga bigas, ng ano. So matutal, kailangan kumanta na naman ako. Ang kanyang galing sa pagkanta ang naging daan ni Nora para kumita ng pera at kalaunay makapasok sa showbiz. Ang ginagawa ko sa mga kanta para masaulo ko, nanghihiram ako ng radyo sa kapitbahay namin. Pagkatapos, pag mayroon akong gustong kanta, hinahanap ko yun sa radyo, doon ko minimemorya yung lyrics ng kanta. Sumali ako sa Liberty Big Show sa Naga City. Ang kanta ko noon, You and the Night and the Music. 2 linggo lang ako nag-champion. Kasi wala na ako ibang kinanta, kundi puro yun. Pagdating dito sa Manila, nagpupunta kami sa mga studio. TV stations, tapos sa radio stations, nagbabaka sakali na ma-audition ako. Mayroon nga minsan, pumunta kami dun sa radio program ni Kuya Germs, ni Kuya Ike. Baka sakaling mapakanta ko. So, hintay naman ako habang may mga iba pang ina-audition. Nung ako na, yung tatawagin, sabi ni Kaya, sumabalong ko nung kay Kuya Germs. Noong ako na yung pakakantahin, sabi ni Kuya Germs, hindi, wag na muna yan, eto na muna. So, iba na muna yung pinakanta. So, punta na naman ako sa sulok, iyak na naman ako dahil hindi ako pinakanta. Ngayon, pagkatapos ng Dargon Jamboree, nag-audition ako sa Tawag ng Tanghalan. Pag hindi ka nagustuhan o mali ka, binabang ka talaga sa audition, di nakasali ako. Ang ginamit ko noong una na nasumali ako sa Tawag ng Tanghalan, Nora Villamayor, yung tunay kong pangalan. So, hindi sinuwerte yon. Okay. So, nung pangalawang nag-audition ako at natanggap uli, Nora Honor na yung aking pinalit. Bali, kinuha ko doon sa apelyido ng uncle ko. At So, yun na yung tuloy-tuloy. Yun yung nagtuloy-tuloy na. Matapos mag-champion sa Tawag ng Tanghalan noong 1967, sunod-sunod na ang pag-guest sa telebisyon at programa sa radyo ni Herman Moreno. Nagkaroon din siya ng maigsing role sa ilang pelikula. 1969 naman nang magsimula ang kanilang tambalan ni Tirso na nakilala sa tawag na Guy and Pip. Ang totoo, love team noong araw, si Bobot, ako, at saka si Pip. So, ang nangyari noong nagkakagulo na yung mga fans sa studio, sigawan ng Tirso, Edgar. So, pati yung pamilya, naapektuhan. Pinapili ngayon ako. Sino gusto mo? Si Pip o si Bobot? Siyempre, first love ko si Pip. Pinili ko si Pip. Teenager si Nora noon, pero tumatabo na ng husto sa takilya ang kanyang mga pelikula. Siguro noong makita ng kabila, kasi doon ako nakapirma, mamay bilin ko nakapirma sa
Sampaguita. Pumirma yung nanay ko ngayon sa tower nung kumikita yung pelikula nang hindi ko alam. So, nakapirma mama ko sa tower, ang auntie ko sa Sampaguita. So, naipit ako ngayon. Kaya nagkaroon noon ng demandahan. Ako ang naipit, ako ang dinimanda. Pero pinatawad na ako. Nagkaroon din siya ng ilang programa sa telebisyon at pagdating nga ng 1971, inilunsad ang programang Superstar na tinaguri ang longest-running variety show sa primetime television. Tuwing Sabado at Linggo kasi yun ginagawang excursion yung bahay namin, kung saan-saan nanggagaling yung mga fan. Phenomena na ng idolatry, yung ina-idolize siya. Sa loob lamang ng 4 na taon, nagbago ang buhay ni Nora. Ang dating kontisera, isa ng ganap na superstar. Kasama si Nora, nagpunta kami sa Mobile Fund kung saan nakadisplay ang ilang memorabilia niya. Ako tuwa. Ayan, oo. Sa isang litrato, kasama niya hindi lamang si Tirso, kundi ang dati niyang katambal na si Edgar Mortiz at maging ang kanyang karibal sa showbiz noon na si Vilma Santos. Ang tawag niyo po talaga kay Vilma ay Mare. Kumari ko talaga siya. Inaanak niya yung anak ko si Kiko. Nakita rin namin dito ang ilang larawan nila ni Tirso kasama ang manyikang kilala noon sa tawag na Maria Leonora Teresa. Basta niregaluhan lang ako ni Pip noon ng manika, yun nga si Maria Leonora, October 6 yun. Binigay sa akin, pero hiniram nila sa akin, hindi na nila sinuhuli sa akin. Sa labas ng Mobile Fund, ilan sa mga tagahanga ni Nora ang naghihintay. Kapansin-pansing alam niya ang pangalan ng mga ito at tila ba mga kaibigan kung ituring. Ilan lamang sila sa Noranians na hanggang ngayon ay sumusuporta sa Superstar. Si Denisa Gador, tagahanga raw ni Nora mula pa noong pagkabata. Noranian din kasi ang nanay niya. Kahit kailan din niya kami tinuring na tagahanga. Lagi niya sinasabi sa amin yun, pamilya tayo. Meron akong karanasan sa kanya na may sinabi ako sa kanya, nag-ano ako ng problema, na ano niya ako. Na ano niya yung naging problema ko, ganun. Alam niya yun. Yung naging problema ko na yun, natugunan niya. Kami na yung nagkakaintindihan doon. Ikinuwento naman ng isa pang fan kung gaano katindi ang pagmamahal nila sa kanilang idolo, lalo na nung panahong mahigpit ang rivalry nila ni Vilma. Kung ilang beses na kami nagkakatagpuan sa mga awards night, pag talagang gulong nangyayari, pag nagpapauna sila magparinig kung talagang prangkahan, talagang susupaan, talaga. Impronto, talaga, magtasalo-talo. Yung mga fans to, ha? Yung mga fans talaga. Yung Nora at Vilma talaga nag-aaway. Ay talagang kainitan talaga, talagang nagbabatuhan talaga ng mga kung ano-ano dyan. Love you, Ate Guy! Love you, Ate Guy! Bye-bye! Ate Guy, ingat! Magli-50 taon na sa showbiz si Nora. Pero tila ba sa kanya pa rin umiinog ang mundo ng ilan sa kanyang mga tagahanga. Si Nestor de Guzman, isang Noranian, kinolekta ang kwento ng mga fans ni Nora at inilabas ito sa isang libro. Si Judian Santos, then si May Mendoza. Kasi tinatawag silang bagong Nora Honor. So, kasi si Ate Guy ang naging pamantayan ng kasikatan na abot niya yung tayog ng kasikatan na hindi pa narating ng kahit na sinong artista. Lalo ito yung panahon sa pagitan ng 1969 hanggang 1972 na tinatawag na Nora Mania. Sa panahon ng Nora Mania, maraming naging pelikula at recording si Nora.
Linggo-linggo rin siyang napanood sa variety show na Superstar. Sa gitna ng kanyang kasikatan, umibig si Nora. Ginest ako sa Carmen on Camera. Hindi ko alam na guest din pala si Pip. So doon kami nag-meet, doon kami pinakilala sa isa't isa. Hindi ako makakilos. Oo, sabi ko, ay, kakanta pa ba ako? Hindi. Nasundan pa ito ng isa pang pag-ibig. Sa set ng pelikulang Banawe na pinroduce ni Nora, nagkasama sila ni Christopher De Leon. Alam ko may bagyo doon eh, kaya nung naglalaro kami nung Truth or Consequence sa mga as boyet ako, iba pang kasama namin. Eh madalas natatama yung bote doon sa akin, kay Papa Boyet, tatanungin, doon nagumpisa yon. Hanggang sa isang araw, pumunta siya, may dala-dala siyang mansanas. At ang kanta niya ay, "You are the apple of my eye." Wala yata nagtagal sa akin dahil sa selos. Kaya yung selos, hindi nakakataba ng relasyon sa bawat isa. Isa ho sa reason ay dahil lagi marami sa tao sa bahay ninyo? Isa yun, kasi masyadong pribado ang buhay ni. Gusto niya yung magkaroon ng privacy yung buhay namin. Kasi siyempre magulo na eh. Marami ng mga fans. Pagdating sa amin, gusto niya yung kami na lang. Kaya lang ako naman, ang inaano ko, hindi mo naman din maiiwasan yung mga fans. Kasi pag hindi mo naman, halimbawa, pumunta sa bahay, hindi mo naman pwedeng paalisin. Nag-ampon din si Nora, sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko. Si Matet, dating child star, ngayon ay aktibo pa rin sa paggawa ng pelikula. Kwento niya, nung bata siya, maaga siyang namulat na superstar ang mami niya. Hindi lang naman isang pelikula ang gagawin ni mami sa isang buwan. Minsan yata parang 2. Meron pa siyang, when I was adopted, andyan na yung Superstar. So, lagi talaga siyang wala. Minsan pag uwi nila galing ng school, wala ako. Tapos minsan naman, pag nandun ako, wala din, tulog na sila. So, hindi na kami nagkikita. Pero bumabawi naman daw si Nora. Napakalambing po niya as a mom. Tsaka yun din ang hinahanap niya sa amin. Gusto rin niya ng lambing from us. Whenever she has time off from work, and she's a disciplinarian. Gaya ng ibang nanay, nagkaroon din daw sila ng hindi pagkakaunawaan. Sa akin siya pinaka talagang naubos. As a mom, now I know na mahirap po. Pero yung ngayon, I'm trying. We are trying to parang bumawi sa kanya. And she is also. Nararamdaman ko po yan. Sabay-sabay ngang ginampanan ni Nora ang papel ng ina, may bahay, TV star at paggawa ng mga pelikulang pang-award. Kung minsan wala naman kayong sinasabi, expression lang ng muka at yung power daw po ng inyong eyes. Kailangan, halimbawa, ikaw nagda-dialogue, ako yung kinukunan, andito yung camera. Wala kang sasabihin, pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi sa iyo ng ka-eksena mo. Kasi lalabas at lalabas sa mukha mo, sa reaction ng mukha mo, yung magiging reaction na dapat na ipakita sa sinasabi mo. And then she was very, kumbaga she had intense and passionate expressions. And she's gifted with that. Saan nanggaling yung eksena at saan papunta yung eksena, ano yung susunod na eksena. Pag nalaman mo yung dalawang yon, saan nanggaling at kung saan, anong kasunod, mararamdaman mo eh. Kung ano yung emosyon na dapat mong ibigay. Ang nakagugulat lang, tila hindi alam ni Nora kung gaano siya kagaling. Ito ay sa kabila ng mahigit 100 local at international award na naigawad sa kanya, kabilang na ang FAMAS Hall of Fame, 7 Orion Awards, Towns at Centennial Honor for the Arts mula sa CCP. 4 sa naging direktor ni Nora sa pelikula na itanghal ng national artists, sina Lino Broca, Lamberto Avellana, Jerry De Leon at Ishmael Bernal. Taong
1973, nagsimulang mag-produce si Nora ng sarili niyang pelikula. Produce ako ng pelikula, basta bumalik lang yung puhunan o kumita ng konti, masayang-masaya na ako noon. Kasi nagustuhan ng tao, ang importante sa akin, yung nagustuhan ng tao yung pelikulang ginawa ko, yung pelikulang produce ko. Pero yung kita, kaya sinasabi nila hindi kumita yan, ano kung hindi kumita? Maganda naman yung ginawa ko. Pero dahil na rin sa kanyang galing sa pag-arte, hindi naman nawala ng pelikula si Nora mula dekada 80 at 90. Ilan dito ang tumabo sa takilya at nanalo ng Samut-Saring Award. Yun nga lang, kapansin-pansin din na dumalang ang kanyang mga pelikula noong dekada 90. Taong 2004, ginawa ni Nora ang pelikulang Naglalayag. Nanalo ito ng ilang awards sa Pilipinas at sa Brussels. Pero ito na ang huling pelikula na ginawa ni Nora bago niya pansamantalang iwan ang showbiz. Sa Amerika, muling naranasan ni Nora ang hirap ng buhay. Sa Amerika, muling humalik sa lupa ang bituin na hindi naman talaga napalagay sa matayog na langit. Bakit po kayo umalis noon? Concerts. May mga shows kami na umiikot kami bawat lugar sa States. Nung nakakakanta pa ako, pupunta kami ng kung saan-saan, Europe. Describe niyo po yung buhay ninyo doon sa Amerika. Hirap talaga. Pinagpapasalamat daw niyang may nakaramay siya doon, gaya ni John Rendez na minsan na ring naulat na umano'y karelasyon niya. Noong panahon na yun, paano niyo po i-characterize yung relationship ninyo? Magkapatid. Magkapatid. Magkapatid talaga. Na nagtutulungan. Nung kinakailangan ko yung tulong ng ibang tao, tulong ng pamilya ko, wala sila lahat. Pero si Jan nandyan. Nahirapan talaga ako. Nahirapan kami. Dalawa lang kami magkatulong nun eh. Walang ibang nagkatulungan doon kundi kami dalawa lang ni Jan eh. Pasensya ka na, pero once and for all, baka gusto mo sagutin yung mga issue dati, no, na sinasabi na-involve po kayo sa drugs, nalulong po ba sa gambling? Anong Ako nagano ko yung e-games, di ba? Inaamin ko naman yon. Lahat naman ng tao nagkakaroon ng kanya-kanyang lang yan sa buhay. Kanya-kanyang kung ano magpapaligaya sa'yo sa buhay. Pero hindi naman, bakit naman yung nalulong? Yung droga naman, sa States yun. Di ba nabalita naman yun sa States? Pero hindi ako pwede magdroga. May asthma ako. Mamamatay ako pag nagdroga ako. Sa totoo lang, may asthma ako eh. We all have our crisis period. I acknowledge that she had to undergo this crisis, and I respect her grief on those levels. I think the bright years become brighter because of the dark years. I think sabi nga nila, hindi mo makikita yung mga bituin kung hindi madilim. So, bahagi yun ng buhay eh. Sunod na indie film din ang ginawa ni Ate Guy na umani ng mga award sa 5 kontinente. Africa, Asia, Europe, Australia at North America. Sinasabing siya ang natatanging Pilipinong artista na nakagawa nito. I think tao lang siya na nakagawa ng tama at mali. But the thing that makes her different from all of us is genius siya sa art niya Sa 50 taon ni Nora bilang artista, wala na raw siyang mahihiling pa.